Sa unang pagkakataon matapos ang 13 sunod-sunod na gabi, walang bagong bomba ng Amerika ang naiulat na bumagsak sa Iran at wala ring naiulat na Iranian attack laban sa mga karatig bansang may base ng Amerika sa gitnang silangan. Ngunit hindi ibig sabihin ito na tapos na ang digmaan. Sa katunayan ay maraming eksperto ang nangangamba sa katahimikang ito dahil pagkatapos ng halos 2 linggong pambobomba, ang pinakamapanganib na tanong ay hindi lang kung bakit tumigil ang Amerika. Ang mas malaking tanong ay kung ano ang ginagawa nila habang tahimik. Naghahanda na nga ba ang US sa pinakamalaking opensiba nila na tatapos sa Iran? Ngunit paano nila ito isasagawa? Ano ang kanilang mga target at anong armas at bomba ang kanilang ilalaglag sa Iran? Bukod dito ay lalong umiinit ang bakbakan sa pagitan ng Saudi at Houthis. Tuluyan na nga bang lumawak sa isang walang kontrol na regional war ang gera ng US at Iran? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Sa nakaraang 13 gabi, unti-unting pinalawak ng Estados Unidos ang target list. Nagsimula ang matitinding pag-atake sa coastal radar, air defense systems, missile launchers, drone facilities, at maliliit na attack boats ng Iran sa paligid ng Strait of Hormuz. Pagkatapos, lumalim ang mga strike, tinamaan ang mga kalsada, tulay, tunnel, communications towers, military barracks at mga pasilidad na iniuugnay sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ibig sabihin, hindi na lamang mga armas sa tabing dagat ang binabakbak, pati galaw, komunikasyon at supply lines ng Iran ay sinusubukang putulin upang mahirapan itong maglipat ng sundalo, missile at kagamitan. Pero ngayong biglang tumahimik ang langit, may 2 posibleng dahilan. Una, diplomasya. Sinabi ni Donald Trump na nag-uusap ang Washington at Tehran. Ayon sa kanya, mas seryoso na raw ngayon ang Iran kaysa dati. Ngunit wala pa ring garantiya na magkakaroon ng kasunduan. Kaya posibleng binibigyan ng Amerika ang negosasyon ng huling pagkakataon. Pero may pangalawang posibilidad at ito ang mas mapanganib. Baka nagre-reload lang ang Amerika sa isang malawakang air campaign. Hindi pwedeng basta-basta na lang bomba ng walang pagsusuri. Kailangang alamin kung ilang targets ang tunay na nawasak, alin ang mabilis na inayos, at saan inilipat ng Iran ang natitirang missile launchers, drones at commanders nito. Kailangang i-refuel at i-maintain ng mga eroplano. Kailangang palitan ng mga nagamit na precision weapons, baguhin ang flight routes at pag-aralan ng bagong posisyon ng Iranian air defenses. Kailangang maghanda rin ng rescue forces sakaling may American aircraft na tamaan. Sa madaling salita, ang isang tahimik na gabi ay maaaring gamitin upang ayusin ang susunod na suntok at hindi pa rin nawawala ang pressure. Patuloy ang blockade sa mga port ng Iran habang nananatiling nakapwesto ang mga American warship, aircraft at marine sa rehiyon. Nakapag-redirect na rin ang Estados Unidos ng dosenang commercial vessels bilang bahagi ng blockade enforcement. Samantala, sinabi ni Trump na locked and loaded ang militar ng Amerika habang pinag-iisipan niya ang isang pag-ataking mas malaki kaysa sa mga nauna. At dahil sa mga paliwanag na ito, ayon sa mga eksperto, ay wag muna tayong malinlang sa katahimikan. Maaaring ito ang pintuan patungo sa kapayapaan pero maaari rin ito ang sandali na pinipili ng Amerika ang pinakamalaking target. Inilalapit ang pinakamatinding sandata at inihahanda ang opensibang inaasahan nitong lumpuhin ng Iran sa isang bagsakan. Kung ibibigay ni Donald Trump ang utos para sa sinasabing massive attack, hindi ito magiging simpleng dagdag na gabi ng pambobomba. Posibleng pagsasabay-sabay ng Amerika ang Air Force, Navy, cyber units, satellites at special operations forces upang gulatin ang Iran bago pa ito makapaghanda. At sa ngayon, naroon at handa na ang malaking bahagi ng puwersang kailangan. Ayon sa mga ulat, nagpadala ang Amerika ng karagdagang special operations personnel, fighter squadrons, precision weapons at medical teams sa rehiyon. Naka-high alert din ang mga bomber na nakapwesto sa Amerika at United Kingdom. Bukod dito, ayon sa ulat ng Washington Post, mahigit 150 military medical personnel pa ang ipinadala ng US sa Germany kung saan karaniwang dinadala ang mga sundalong sugatan mula sa Middle East. Hindi ito otomatikong patunay na sigurado na ang opensiba pero malinaw na naghahanda ang US kahit sa worst case scenario na dadami ang mga sundalong sugatan. Kung susundin ng Amerika ang dating paraan ng Operation Epic Fury, maaaring magsimula ang pag-atake ng hindi mo na bomba ang unang putok. Maaaring unang kumilos ang Cyber Command at Space Command para guluhin ng communications, radar links at military networks ng Iran. Kapag nagkaproblema ang kanilang komunikasyon, mahihirapang magbigay ng utos sa mga commander, mag-coordinate ang air defenses,
at malaman kung saan manggagaling ang susunod na pag-atake. Kasunod nito, ang electronic warfare aircraft. Ang trabaho nila ay lokohin, bulagin o i-jam ang Iranian radar. Parang binubuksan nila ang pinto para makapasok ang stealth fighters at cruise missiles nang hindi agad nakikita. Dito na maaaring pumasok ang F-35, F-16 at iba pang strike aircraft ng US. Susuportahan sila ng aerial refueling tankers upang manatili sa ere ng mas matagal at makapagsagawa ng sunod-sunod na attack wave. Mula naman sa dagat, maaaring magpakawala ang American destroyers at submarines ng long-range Tomahawk missiles laban sa mga target na napakalalim sa loob ng Iran. At kapag kailangan ng mas mabigat na pambayo, naroon ang B-1 bombers at iba pang long-range aircraft na kayang magdala ng napakaraming precision-guided weapons. Napatunayan na ng Amerika ang ganitong klase ng operasyon noong unang yugto ng digmaan. Sa opisyal na ulat ng Pentagon, mahigit 100 aircraft ang sabay-sabay na lumipad sa isang synchronized wave. Fighters, bombers, tankers, electronic attack aircraft, surveillance planes at unmanned platforms. Sinabayan pa ito ng Tomahawk missiles at cyber operations. Mahigit 1,000 targets umano ang tinamaan sa unang 24 oras ng operasyon. Kapag ang bagong opensiba, kapag isinagawa, ay maaaring hindi lamang isang malaking bagsakan. Posibleng serye ito ng magkakaugnay na attack waves na tatagal ng ilang araw. Una, para bulagin ang Iran. Pangalawa, para sirain ang missile forces nito. At pangatlo, para habulin ang mga natitirang mobile launcher, commander at underground facility. Pero malamang na hindi ito magsisimula bilang malawakang ground invasion. Napakalaki ng Iran. Mabundok ang lupain at may mahigit 90 milyong populasyon. Ang pagsakop dito ay mangangailangan ng napakaraming sundalo at maaaring humantong sa panibagong Iraq o Afghanistan. Isang mahaba, magastos at madugong gera na ayaw amanong ulitin ng administrasyon. Mas posible ang limitadong special operations gamit ang mga Navy SEAL, mga komando at mga Green Beret ng Amerika kasi sa isang full-scale invasion ayon sa maraming eksperto. Ibig sabihin, ang plano ay maaaring hindi sakupin ng buong Iran. Ang layunin ay durugin ang kakayahan nitong lumaban mula sa himpapawid, sa dagat at sakalin ang supply at ekonomiya nito at pilitin ang pamahalaan na pumili, sumuko sa kasunduan o harapin ang mas matinding pagkawasak. Pero para magawa yan, kailangang tamaan ng Amerika ang pinakasensitibo at pinakaprotektadong bahagi ng Iran. Ang unang layunin ay simple pero napakahirap. Bulagin ang bansa at ang kanilang depensa, putulin ang komunikasyon sa kadurugin ng mga sandatang kaya pang gumanti. Nakapagpadala na ang Amerika ng karagdagang F-16 at F-35 fighters, aerial refueling tankers at electronic warfare aircraft. Kabilang dito ang EA-37B Compass Call, isang eroplanong ginawa para manggulo ng komunikasyon, radar, nabigasyon at iba pang electronic signals. Ginagamit na rin sa labanan ang EA-18G Growler at jamming systems na nakakabit sa ibang American aircraft. Sa unang wave, maaaring targetin ang natitirang Iranian radar at surface-to-air missile batteries. Dito posibleng gamitin ang mga F-16 Wild Weasel na espesyalista sa paghahanap at pagsira ng enemy air defenses, habang ang stealth F-35 ay papasok upang tamaan ang mas mahigpit na binabantayang target. Kapag nabutas ang depensa, saka maaaring pumasok ang mas mabibigat na sandata, precision-guided bombs mula sa B-1 bombers, missiles mula sa carrier-based aircraft, at long-range cruise missiles mula sa mga barko o submarino. Hindi kumpirmadong ito na mismo ang pinal na battle plan, pero yan ang uri ng kombinasyong kailangan para sa malakihang air campaign. At ano ang mga posibleng targets? Una, ang IRGC command centers, mga lugar kung saan nanggagaling ang mga utos para sa missile attack, drone operations at paggalaw ng Navy. Pangalawa, ang mga ballistic at cruise missile storage site, drone depots, mobile launcher at underground weapons facility. Kasunod, ang coastal radar, anti-ship missile batteries at naval base malapit sa Strait of Hormuz. Sa isang naunang round lamang, sinabi ng CENTCOM na humigit kumulang 70 Iranian military targets ang tinamaan, kabilang ang air defenses, coastal surveillance assets at missile at drone storage sites. Pero maaaring hindi doon huminto ang malaking opensiba. Kapag gusto talagang sakalin ang kakayahan ng Iran na lumaban, maaaring tamaan ang military communications hubs, supply routes, rail links, tulay at tunnel na ginagamit sa paglilipat ng armas. Pinakamapanganib ang posibilidad na madamay ang oil export infrastructure gaya ng Kharg Island.
Kapag tinamaan yun, hindi lang Iran ang masasaktan, posibleng sumabog ang presyo ng langis sa buong mundo. Pero hindi naman nakatayo lang ang Iran habang hinihintay ang bomba. Ang pinakamabilis nitong sagot ay maaaring sabayang pagpapakawala ng ballistic missiles, cruise missiles at drones papunta sa mga base ng US sa gitnang silangan. Hindi kailangang pabagsakin ng Iran ang lahat ng American aircraft. Sapat nang ma-overload nito ang Patriot, THAAD at iba pang air defense systems gamit ang napakaraming papasok sa target. Nagawa na ng Iran na magpakawala ng mga missile at drone laban sa mga lugar na may American forces sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Jordan. Iniulat din ng IRGC ang pag-target sa iba pang airport sa Jordan, Al-Adiri Camp at Al-Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait, pati mga posisyon ng US sa Syria. At hindi lamang military bases ang pwedeng malagay sa panganib. Kapag lumala ang laban, maaaring puntiryahin ang mga oil terminal, ports, airports, fuel depot at power facilities, maging mga desalination plant ng mga bansang kakampi ng Amerika sa gitnang silangan. At kapag kulang pa yun, may isa pang baraha ang Iran, ang mga kaalyado nitong armadong grupo. Dahil habang naghahanda ang Amerika sa posibleng pinakamalaking suntok laban sa Iran, biglang lalong nagliliyab ang Red Sea dahil inatake ng Houthi sa mga tanker at oil facilities ng Saudi Arabia at bilang ganti, muling binomba ng Saudi forces ang Yemen. Ibig sabihin, bumukas na ang panibagong front ng digmaan. Sa Red Sea, idineklara ng Iran-backed Houthis ang maritime blockade laban sa Saudi Arabia. Nagbabala sila sa mga shipping company na huwag magdala o kumuha ng kargamento sa mga pantalan ng Saudi. Kapag hindi sumunod, maaari raw maging target ang kanilang mga barko. Hindi ito simpleng bantalang. Dalawang Saudi oil tanker, ang Enselia at Leila ang sinabi ng Houthis na inatake nila gamit ang missile at drones. Nagpadala umano ng distress call ang Enselia matapos tamaan malapit sa Jizan, isang lugar sa Saudi Arabia na malapit sa Red Sea, habang nagkaroon ng sunog sa unahang bahagi ng barko. Dahil dito, may ibang tanker na ng Saudi na umatras at nag-U-turn at naghanap ng mas ligtas, ngunit mahabang ruta. Pero hindi barko lang ang hinabol ng Houthis. Nagpakawala sila ng dosen-dosenang ballistic missiles, cruise missiles at attack drones laban sa mga pasilidad ng Saudi Aramco sa Jizan at Yanbu, mga lugar sa Saudi Arabia. Sinabi ng kanilang tagapagsalita na matagumpay na tinamaan ang mga target bagamat hindi lahat ng claim ay independenteng nakumpirma. May lumabas na ebidensya ng pinsala at makapal na usok sa Jizan. Sa Yanbu naman may mga missile umanong na-intercept ng Patriot Air Defense System na pinatatakbo ng Greek military personnel. At ang mga target na ito ay hindi basta-basta ang halaga. Ito ang isa sa pangunahing oil export centers ng Saudi Arabia sa Red Sea. Dito maaaring ilabas ang langis na dumaan sa East-West pipeline nang hindi kailangang dumaan sa Strait of Hormuz. Kaya habang kontrolado o delikado ang Hormuz dahil sa Iran, ang Yanbu ang isa sa pinakamahalagang alternatibong labasan ng langis ng Saudi Arabia. Ngayon, pati yun ay nasa linya na ng pananarget mula sa Houthis. Dahil dito ay hindi nagpatumpik-tumpik ang Saudi-led coalition. Muling binomba ang mga Houthi military position sa Hodeidah, isang strategic port city sa Yemen. Tinarget din ng Saudi-backed Yemeni forces ang missile at drone launch sites at mga imbakan ng armas sa Marib at Jauf. May mga ulat din ng strike sa Camaran Island habang parehong kampo ay nagsimulang magpakilos ng karagdagang puwersa sa kanilang mga frontline. Ang problema, binasag nito ang katahimikang halos 4 na taon nang umiiral mula noong 2022. At kapag tuluyang bumalik ang Saudi-Houthi war, hindi na lamang Iran at Amerika ang direktang nagpapalitan ng suntok. Maaari nang sumali ang Yemen, Saudi Arabia at iba pang Gulf states sa isang lumalawak na regional conflict. At huwag nating kalimutang andyan rin ang Israel. Nagbabala ang Houthis na susundin nila ang prinsipyong blockade for blockade, escalation for escalation. Ibig sabihin, bawat bomba ng Saudi ay maaaring sagutin ng panibagong missile wave laban sa oil facilities, airport, pantalan o barko. Nagpabala naman si Donald Trump na kapag muling umatake ang Houthis, maaari niyang direktang panagutin ng Iran. Ayon sa kanya, maaaring makatanggap ng matinding military punishment ang Houthis at ang Iran na itinuturing niyang kanilang pangunahing taga-suporta. At dito, nagiging sobrang delikado ang sitwasyon. Sa silangan, nanganganib ang Strait of Hormuz. Sa kanluran, binabantaan naman ang Bab el-Mandeb, ang makitid na lagusan palabas sa Red Sea. Kapag sabay na naparalisa ang dalawang rutang ito, maaaring maipit ang langis, cargo ships at supply chains ng buong mundo. At sa puntong yun, hindi na lamang bomba ang problema. Maaaring mapilitan ng mas maraming bansa na sumali upang protektahan ang kanilang mga sariling interes at ekonomiya. Sa puntong ito, hindi na lamang Amerika, Iran, Saudi Arabia at Yemen na nakatayo sa bingit.
pati Europa, unti-unti nang hinihila papasok sa apoy. Tinatawag ng Iran ang United Kingdom na kasabwat ng Amerika dahil pinayagan nitong gamitin ng US forces sa mga British military base. Ayon sa IRGC, ang anumang base na pinagmulan ng pag-atake sa Iran ay maaari ng ituring na lehitimong target. Partikular na binanggit ang Royal Air Force Fairford sa UK kung saan may presensya ng US Air Force. Bilang tugon, sinabi ng London na nakahanda ang sandatahang lakas nito araw o gabi upang protektahan ang bansang gamit ang pinagsamang air and missile defenses ng Royal Navy, British Army at Royal Air Force. Hindi rin binago ng bagong Prime Minister na si Andy Burnham ang kasunduang nagpapagamit ng British bases para sa tinatawag ng London na defensive operations kabilang ang pag-atake sa missile sites na ginagamit laban sa mga barko sa Strait of Hormuz. Pero para sa Iran, depensa man ang tawag ng UK. Kapag tumulong sila sa kalaban, kasama sila sa giyera. At hindi lang UK ang posibleng madamay, nagbabala ang Iran ng anumang European country na pagpapagamit ng teritoryo o military facilities sa Amerika ay maaaring ilagay sa hanay ng mga agresor. Samantala, pinayagan na ng Bulgaria ang pag-deploy ng hanggang 8 US KC-135 refueling aircrafts at 250 personnel sa Bezmir Air Base nito. Iginiit ng pamunuan ng Bulgaria na logistics at aerial refueling lamang ito at walang offensive mission na ilulunsad mula sa kanilang bansa. Pero ipinapakita nito kung gaano kalawak ang suporta ng Amerika sa Europa. Dito nagiging sobrang delikado ang lahat dahil dumadami na ang front ng giyera. Sa Hormuz, nagpapatuloy ang blockade at bantang pag-atake sa oil at economic infrastructure. Sa Bab el-Mandeb, binabantaan ng Houthis ang Saudi shipping. Sa Gulf, nasa panganib ang mga base ng Amerika. At ngayon, maging ang mga pasilidad sa Europa ay isasama na sa listahan ng mga posibleng gantihan. Matapos ang 13 sunod-sunod na gabi ng American strikes, nagbabala rin ang Iran na kapag dinamaan ang energy facilities nito, maaari nitong targetin ang regional oil, gas, power at economic sites. Ang malinaw na konklusyon, ang isang gabing walang bomba ay hindi pa kapayapaan. Ito ang yugto kung saan naghahanap ng kasunduan ng mga leader habang sabay na inilalapit ang mga maraming eroplano, missile at military base sa laban. At kapag may isang maling putok, isang bomber na inilunsad mula Europe, isang missile na tumama sa British base o isang tanker na lumubog, maaaring gumuho ang natitirang kontrol. Kaya hindi na tanong ngayon kung gaano kalawak ang digmaang ito. Lumalawak na ito. Ang tanong na lang ay kung mapipigilan pa ba bago maging sabay-sabay ang digmaan mula Iran at Persian Gulf hanggang Red Sea at mismong Europa. Iyan ang aabangan natin sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.